Sinisiyasat ng mga otoridad ang posibilidad na may kaugnayan sa politika ang pagpatay sa veteranong journalist na si Johnny Dayang, lalo na't dati siyang naging alkalde sa Kalibo, Aklan. Sinisilip rin ng mga otoridad ang anggulo na may kinalaman ang krimen sa dati niyang propesyon bilang mamamahayag. Detalye, nagbabalik po si Mar Gabriel. Dead on arrival sa ospital ang 89 anyos na veteran journalist na si Juan Johnny Dayag matapos pagbabarilin kagabi sa kanyang bahay sa barangay Andagaw sa Kalibo, Aklan. Kasama sa sinisilip sa investigasyon ng binuong Special Investigation Task Group ang kaugnayan nito sa dati niyang propesyon bilang mamamahayag. Tinitingnan na rin ang anggulo ng politika, lalo't dati nang naging alkalde sa bayan ng Kalibo ang biktima. He's already 89 years old at but then again kahit pa po siya ay retired na po na media practitioner po ay hindi po 'yon magiging hadlang para tignan din po natin doon sa mga previous engagement po niya, at least sa activities niya in relation to his being a media partners po. Sa politika, titingnan din po natin yon kung meron po ba siyang sinusuportahan ng mga kandidato for this May national and local elections. Sa pinakahuling datos ng PNP, umabot na sa 62 insidente ng karahasan ang naitala nila sa panahon ng eleksyon mula January 12 hanggang April 28, 2025. 35 dito ang itinuturing na validated election-related incident, 20 ang non-election related, habang 7 pa ang kasalukuyang iniimbestigahan. Pero ayon sa COMELEC, mas mababa pa rin ito kumpara sa datos noong 2019 elections. Hindi naman talaga natin mapipigilan yung gagawa ng krimen. Meron talaga na bigla nila mag-aasik ng lagim. Hindi man planado, maaaring on the spot, pero ang pinaka-importante may naaaresto. Ang importante, nagkakaroon ng investigasyon at nagkakaroon kaagad ng immediate na prosecution. Kaninang umaga, pinangunahan ni Chairman Garcia ang pagtatapos ng 8 araw na pagsasanay ng 244 na tauhan ng PNP Reactionary Standby Support Force sa Campo Crame. Sumailalim sila sa Civil Disturbance Management Operation at Medical Response Training upang magamit sa darating na eleksyon. Yung tropang yan, hindi lamang po para lang siguraduhin na magiging maayos ang isang lugar, kung hindi siguraduhin din na kung sakasakali magkaroon ng natural calamity, wag naman sana, sa darating na halalan, ay meron po tayo na kaagad na puwersa na walang ibang na-train kung hindi doon sa bagay na yan para nakafocus talaga tayo sa problema na katulad po niya. Ayon naman kay PNP Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Melencio Nartates, bukod sa NHQ, mayroon ding sariling RSSF ang iba't ibang rehiyon sa bansa. Bukod pa ito sa mga pulis na sinanay naman nila sa pagiging electoral board. We have trained close to 7,000 pero ang requirement 4,000, and they are now ready to be prepositioned malapit dun sa scene area where kung meron man magkakaroon, probability na magkaroon ng withdrawal of the electoral boards. Samantala, ayon sa COMELEC, nananatili pa rin sa 2 lugar ang nasa ilalim ngayon ng kanilang kontrol. Kabilang na dyan ang bayan ng Buluan at Dato din Sinsuat sa Maguindanao na binuhusan na ng deployment ng PNP at ng AFP. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.